Ayan mga kakuya, for today's video, andito tayo ngayon sa Cavite Provincial Financing Bureau na building. So nanggaling tayo sa Registry of Deeds, nagpa-certified true copy tayo ng titulo at saka ng mga supporting documents para sa due diligence purposes. The reason why is as per client namin, nabinta yung property nila na hindi nila alam kung paano ito nabinta, kung ano mga instrumento ng dokumento ang ginamit. So kaya he asking for due diligence. So ayun, na-request na natin yung certified true copy ng present title and also the supporting documents, what the CRA transfer. So yun guys, samahan nyo ako, pasyal ko muna kayo. Dito tayo mag-start ngayon sa 3C Martires, Cavite. So sayang hindi natin nadaanan yung Rebulto, Bantayog ng 13 paring marker pa yan. So samahan nyo ako mamasyal. So dito tayo magsimula sa 3C Martires, Cavite. Papunta na tayo ng opisina sa ating bahay sa Parañaque City, Barangay Monwalk. So ayun guys, for today's video, samahan nyo ulit si Kuya Dors para sa isang or less mga 2 oras na pamamasyal. Single ride lang naman tayo, hindi natin kailangan magmadali, lalo na't wala naman ako ng ibang lalakarin. So ayun guys, salamat at sa lahat ng susuporta pa kay Kuya Dormit Vlog. So support ka lang po kayo. At sa mayroong magagandang puso, available na po ang ating join button sa lahat po ng nagnanais na ma-improve po ang aking mga videos. Wala pong iba tayong gagawin kundi click lang yung join button natin. Sa ganon maging member po kayo, or kahit stickers lang tatanggapin natin ng buong loob. Ayan, medyo guys, napakaganda ng panahon, kasarapan itong pagmotor. Mainit na medyo may hangin naman. So ayan. So tuloy-tuloy lang yung ating video mga kakuya. So upload ko to, hindi ko na ito ine-edit. So Papaya Aguinaldo Highway tayo guys. Hindi, motor lang naman yung dala natin, hindi naman tayo pwede sa mag-estate. Bagamat may option pa rin sa SLEX, sa Calamba tayo dadaan sa Manila South Road. Kaya so kung doon pa tayo dadaan, lalayo pa tayo, dadaan pa tayo ng Alabang, Sukat Highway. So dito tayo sa Aguinaldo Highway, all the way to Cavite area. So paglapas natin, pagdating natin ng C5 ng Las Piñas, andun na tayo, malapit na tayo sa bahay guys. Sa mga mag-view ng video kong ito, subscribe lang kayo, then mag-comment. So kung sino yung may pinakamagandang comment na mapipili natin, so magkakaroon ng biyaya galing kay Kuya Ador.
pogi nga lamang. So, bago ang lahat, bago makalimot nga pala, dadaan tayo ng gasoline station. Baka naman video natin, malimutan natin na magpagasolina. So ngayon, kahit ang ating service ay Rosie lang, sa loob ng 10 years niya ang servisyo at pagkasama namin, okay naman siya. Hindi pa niya ako pinapahiya sa aming mga lakad. Marami na kami pinagsamahan, marami na kami biyaheng napuntahan. Buong Manila, outside Manila yan. Batangas City, Tanawan, Lemery, Quinto, Bulacan, San Fernando, Pampanga, Malolod, Bulacan. So, ito kayo. Naka-proud ako kay Russia. Kasi Rosie ito, duguin naman yung pangalan niya, kaya Russia. Pero proud ako sa kanya kasi alam niyo po guys, kahit na-ambush siya ng baha, nagkatubig ang kanyang karburador. Yan, inalisa ko lang ng tubig sa karburador. Tapos nilinis ko lang ang spark plug. Hanggang matagal siya. So, mukha namang hindi pumasok ang tubig sa kanyang magneto. Kasi kung pumasok sa magneto, kailangan pa natin i-change ito. So, ayan. Habang pinapanood nyo guys itong video na ito, obserbahan nyo na rin yun kung paano tayo mag-drive. Hindi ko naman sinasabi na napakahusay yung master na ako sa drive. So, sinishare ko lang yung aking experience. At sa awa naman ni Lord, sa loob ng 10 years ko to sa pag-motor riding, papunta sa mga transactions ko, wala naman tayong naging na aksidente. Sa pag-drive guys, tayo hindi na paalala, lagi tayong moron focus. Kamat yung sabi nga nila, kahit ang pag-iingat mo, kung yung nakaka-collision mo naman sa aksidente, hindi nag-iingat. So, yun lang ngayon, kumbaga parang yun talaga parang aksidente. Pero kung ito na mismo, yung hindi nag-iingat sa sarili mo, paspas dito, paspas doon, overtake kaliwat kanan, talagang malapit ka sa aksidente. Ayun guys, napakaganda ng daan. Halos dito sa Pilipinas, wala nang pangit na daan. Ayan guys, daan muna tayo ng gasolina. Unleaded. Ano lang? Ay, sabi guys, medyo fiyanti yan guys. 100 lang. Wala. Unleaded. Yan si Kuya. Kuya, naka-video tayong pang YouTube natin. Pang-upload sa YouTube. Dapat pala Winom 50 ko na.
tuloy-tuloy tayo mga kakuya. Gasolina tayo. Alam nyo mga kakuya, napakatipid pa nito ni Russia. Itong 100 na sinali ko, hindi ko maubos. Kasi before, nung uuwi ko sa Quezon, so, ano yun, isang ano ko lang, one way, hanggang pagbilaw ko ito. 300 lang na gasolina natin, so hindi naubos yun. So kaya yung kinakalkul ako, yung uwi niya Manila to pagbilaw to Manila, consume lang siguro siya ng mga 500 pesos, so hindi pa siya maubos. Ito naman kasi guys, napalitan ko na ng ano to, carburetor. Carburetor nito pang ano na Honda Wave 1.5. Nasa 1,400 lang ating bilis. Kasama na yung kabit. Ayun guys, pinapuntas natin. Hindi ko alam yung exact pangalan ng itong anong ito, itong kalsadang ito, pero ito papuntang yan Dasmariñas, General Trias yan. Medyo traffic na kaunti guys, siguro labasan ng estudyante. What time are we now na ba? Dito lang naman sa part na to, kasi hindi lang naman ako ngayon nakapunta dito. 4 years ago may nasikaso din ako ditong brother ko. So ayun pala guys, sa mga susubaybay sa ating video, so ayun, click na lang kayo ng join button para ma-improve ko yung mga ina-upload kong video. Then soon upload natin yung kung paano tayo mag-transact ng mga papel, ng mga dokumento like property, bukod pa yung ating mga pinapile na mga case. Unahan ko na to, ayan, yung portal kailangan ka-debate dito, magaling pa malangat dito. Pag hindi ka magaling manangat dito, maiiwan ka sa likod. Tayo pa ng traffic light. Pag ganito kasi mga mall talagang malamang yung traffic, saka harap na mga school yan, simbahan. Kaya kung mag-drive ka ng mga private car, iwasan mo na yung ganitong ano. Iwasan mo na yung mga ganitong yan. Tayo pa. Haba. Mahaba guys, mahaba. So ayan mga kakuya, dyan lang kayo ha. Habang pinapanood nyo yung video kong to, maganda kayo ng mainom tubig or soft drink saka chicheria. Parang sa ganun, habang kayo nanood ng video ko, di may ano kaya, may kinukuting-ting. So ayun, gusto ko lang i-flag na sa lahat ng may mabuting loob, available na po ang ating join button. May mga option po doon para po sa membership at saka para sa mga super stickers na itibigay nyo sa inyong lingkod. Saka guys, kung hindi nyo natatanong, si Kuya Dumix Vlog ay isang PWD persona or person with disability. So
pong nakuha kong kapansanan ko ito sa ano, before na sa probinsya, laging lasing. Bago-bago akong iwalay sa asawa ko. So, ayun, palaging lasing, same lang sa motor. So, siguro may naipit sa aking litit. Kaya tawag na sciatic nerve. So, ayun, dahil sa kakulangan pa sa budget, dahil maliliit pa yung anak ko before, nagkikipag-aaral pa, mas priority ko yung pag-aaral nila kaysa pagpapadamod ko. Kasi yung MRI ay hindi biro guys, 10,000 to 15,000. Hindi ka pagagaling nun. Kung baga ma-diagnose lang kung saan part ng likod mo or spinal ano, kung saan naiipit yung lipid mo. So ayun, kaya may ID na tayong PWD. Yun nga lang, kung makita nyo pag nakasakay ako sa motor, hindi nyo akalain na PWD na ako. Kasi I can drive pa ng motor, saka ng 4 wheels. Private car nga lang, saka automatic. Pagka city clutch, nahirapan na ako. So ang naepektuhan sa akin ay yung naka-right knee. Yung pinakamalaking litid natin from Gulugod papunta sa bintig o sa paa, yun yung naiipit sa akin guys. So dahil sa single dad sa tatlo kong anak, 18 years or 15 years na itong sinasakripisyo ko na ako'y nagsasuffer. Kasi mas importante sa akin yung pag-aaral ng mga anak ko, yung edukasyon. But paano naman ako makapagtrabaho kung sabihin natin baldado ako, diba? So ayun, parang pinapagramdaman ko na kaya ko namang tiisin. So, ano lang sa tiis. As of now, yung isa ko na lang anak mag-aaral na pa-fourth year college engineering. Tapos yung bunso at panganay ko naman tapos na grade 12 lang kasi medyo tamad mag-aaral. Yun lang daw yung kaya nila. So yung panganay ko yung tatrabaho na. So yung bunso ko mag-graduate lang last year. So hindi pa siya tatrabaho. So may edad na din siya nag-graduate yung bunso ko. 21 anyos. So siya nakagraduate ng grade 12. So nang iwan kasi siya nung ano, hindi naman totally iniwan, iniwala yung kasi yung asawa kong Bisaya, Sugarol. Alam niyo ba yan? Sugarol. So gumawa ko ng paraan para humiwalay siya sa akin. No? Dinala niya ang dalawa kong anak. So hindi ako mapagkatulog, laging lasing dahil niisip ko mga anak ko. So, ginawa ko, binawi ko pa yung dalawa. Kaya nasa akin lahat. Ang edad nila that time ay 7 taon, 5 at saka 3 taon pa lang. Alam niyo ba guys, napakahirap noon na maghanap buhay. So dahil wala akong bahay, nung maghiwalay kami ng live-in partner ko, actually live-in lang naman. So giniba ko na rin bahay ko. Kaya nasa mother ko ako nakatira. So yun, pwede tulong-tulungan namin ng pamilya. So tawa ng case ngayon, malalaki na yung mga anak ko, 25, 23 and 21. Lahat sila lalaki. Ayan guys, kaya pala medyo bukod sa traffic light, medyo ano dito, ginagawa pala, nag-i-spike ko. Dapat kasi yung ginagawa nila sa gabi, hindi sa araw. Kasi sa araw, gamit na gamit ang kalsada. Dapat sa gabi nila ginagawa yan, yung patay na oras. Ito guys, itong intersection na ito, pag kumaliwa ka papunta ng General Trias Crater, pag pakanan ka papuntang Amadillo, Cavite, pag dumiretso ka kaya papuntang Palapala, Dasmariñas, Aguinaldo Highway, ang pa-reflect.
pa yung ganitong mainit. Kahit santing na santing yung init pa niyan. Maulan, napakadelikado, madulas daan. Pasaka pa. Yun nga lang, kaya namamayan si Kuya to. So, dahil dati yung mainit. So, hindi ako pa makitulog guys. Sa isang araw, swerte na makaubos ako sa litro. Kaya yung katawan ko parang ano siya tuyot. Parang dehydrated. Parang lang. So mamaya guys, siguro pagdaan natin ang part ng ano, ng Taputi, may palengke. Dito depende sa sitwasyon, baka tanggalin ko na yung cellphone ko sa mounting dito sa helmet. Marami kasi dyan mga taong hindi ko makaparehas. Saka makabulot ko. Gamit ko pa man dito sa opisina. Andito lahat ng mga dokumento natin. Para sa inyo aking mga kakuya, para sulit na sulit yung inyong pamamasyal. Hindi ko natatanggalin sa mountain. Sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin, comment lang kayo sa down comment na lang sa ating video para kung ano yung mga advices nyo para ma-improve yung ating mga ina-upload na video. Dito natin yung dahil suggestion. Saka syempre naman guys, kung iwawat ninyo yung mga ina-upload ng video, click nyo na rin yun dun sa yung button. Sa ganun, makakatulong din kayo sa akin. Kasi hangad ko din guys, makaipon para nga sa pagpapagamot itong aking sciatica problem. Guys, stay put lang kayo dyan habang nanonood ng ating video. Enjoy po sa panonood. Kung may nakasubscribe na sa channel ko, mas marami pa pong mga biyahe or mas marami pa tayong mapapasyalan. Kasama po kayo. Kasama ko kayo. And gawin nyo lang, click the notification bell para pag may mga bagong upload ako or mga parating na pag-upload, ma-notify kayo para hindi kayo mapag-iwanan sa pamamasyal ni Kuya Adoy. Ayun guys, nakita na natin ito pala binabagtas natin Governor's Drive. Governor's Drive, Cavite.
Guys, take note yung alam nyo yung Cavite City. Iba pa po yung Cavite City sa mismong Cavite Province. Ang Cavite po kasi malaki. Halos ano siya, katigit na siya ng Tagaytay. Pinakadulo, pagka dumaan ka na Aguinaldo Highway, pinakadulo nito, Silang Cavite, tapos yun, Tagaytay na. Doon sa may arko ng praying hands. Doon po yan. Siguro mga isang oras kalahati lang tayo guys mamamasyan. Kasi pag ganitong tanghali patay na oras, hindi rush hour, mabilis lang yung bayaan. Guys, kuya to, wala namang dapat na gadget, kaya ang gamit natin itong Android phone natin naka-mounting sa helmet. Wala naman tayong GoPro. May GoPro ako guys, yung kaya ko lang pang galing sa online yung mga pirata. Siguro mga 20 minutes lang, ubat natin siya. Kaya kung may pabilis lang tayo, di yung branded na lang. Para mas ma-enjoy natin yung ating footage ng video about sa mga traffic natin. Ayan guys, pagdating dito sa intersection na to, kapag pakanan tayo, Tagaytay. Pag-intersection natin, Carmona, Cavite. Papunta ng Este. Tapos, itong kaliwa, ito yung pa Cavite. Actually guys, laki pala ng napakalaki ng Cavite. Hindi pala malaki. Dito guys, dito matuwag na dito. Oo, kaya pala medyo traffic, labasan ng mga estudyante. Kaya guys, pag magdadrive kayo ng mga private car yan, yung isa sa mga iwasan yung mga dumaan sa mismong harap ng school. So, kaya kung sa pinaka-inner lane ka kapag dadaan. Kasi po guys ng kalsada. Kalsada ng Aguinaldo Highway. So guys, napakaganda. Kaya hindi ko pagpapalit ng Pilipinas sa ibang bansa. Mahal ko bayan ko, Pilipinas ko mahal. Mostly Filipino is very tawag doon, maputing puso. Bata Pilipino nga lang, makulit. Yan ang isa sa ng Pilipino, makulit. Pero pagdating sa mga pakikitungo sa tao, lalo na sa ibang tao, napakabait ng mga Pilipino. Kaya nga po ang mga OFW ng Pilipinas. Tuwa-tuwa sila sa mga Pilipino. Unang-unang malinis. Tapos mababae.
Nasa party pa rin tayo ngayon. Mga kakuya. Yan, malapit na tayong Bacoor, tapos Imus muna, tapos Bacoor, tapos yan, Las Piñas na. Lapit na tayo sa bahay. Ganyang intersection, kaya dapat lagi tayo mainit. Kailangan intimidahin natin palagi. Ipagkampanti tayo na hindi tayo magmimilot pag ganyan mga intersection. Focus tayo sa oxygen. Kaya kailangan pag ganyan mga intersection, halos walang mga side road talaga ng low loader o lagi kayo mag-minute dyan para naka-safe lagi.
Start na tayo ng Imo. Pinakahuli natin dito mga bakuhon. Bakuhon, ang pinyan dyan. Ipan pa rin namin na bahay na tayo.
tayo ng Imos. Imos, Cavite.
Yan mga kakuya, nakasidahan na tayo. Gold Socorro. Tatawid na tayo sa stoplight na to, Las Piñas na tayo.
Las Piñas na tayo. Marami na tayo sa bahay. Mga sa part na ito guys, kailangan lagi kang eyes on the road. Tricycle, tao, bisikleta, yan yung tatawid. Kaya napaka blind spot nito. Las Piñas na tayo, nasa bahagi na tayo ng Bamboo Organ. Ito na yung C5 extension. Ito yung Villar Sipak na tinatawag. Villar Sipak.
Guys, yung runway ng airport. Nakita nyo daming aeroplano. So ayan, papasok na nga tayo guys ng village. Isang maligayang paglalakbay na naman. Salamat po sa lahat ng sumama sa akin, pamamasyal. See you po sa ating susunod na upload video. Channel yung ating mga rides. Nagandahan kasi guys dito sa ganitong trabaho, sa tourist trabaho. Bagamat andun na yung prone sa aksidente. Pero nagtatrabaho tayo, nag-enjoy pa tayo, kumbaga. Kasi marami iba-ibang lugar na puntahan natin, government offices, private offices. So, at least habang tayong katrabaho nalilibang kahit may stress yung trabaho, nalilibang pa rin tayo. Ayan. Multinational Village. Ayan. Ayan guys, salamat sa Panginoon sa ligtas na pagbiyahe. Sana po ay lagi mo kong gabayan sa lahat ng aking mga lakad. Ayan, alam na des, pupunta muna tayo sa ating at bibili tayo yung paborito nating kape.